tayo as usual. And malamig-lamig ngayon. So akala ko kanina anong oras pa lang kasi dilim po. May ilaw pa nga yung mga poste. Ngayon pa lang talaga lumalamig, saka umana yung panahon, kumukulingling. Ha? Yung cellphone? Ito? Ha? Hindi ko talaga naririnig si Kuya eh. Pero ano, shoutout sa'yo. Pasensya na Kuya, hindi talaga kita marinig eh. Kung naririnig kita, kakausapin naman kayo eh. So hindi ko maintindihan talaga. Parang tinatanong yata niya yung sa cellphone holder, pero hindi ko alam kung tinatanong niya kung traffic mo na lang ako tinanong Kuya kasi hindi talaga ita maintindihan. Pasensya na talaga. Pero kung mapanood mo man to in the future, 800 bili ko dito sa plastic holder. Saka oo, matibay siya. Ay, plastic holder, sa phone holder pala. Ayun lang naman. Medyo ano lang ako, nagulanda ako kasi talagang pag walang kumakausap talaga sa akin pag nagdadrive ako eh. Unless syempre dun sa backride ko. Pag backride ko si Grace, talagang siya lang kausap ko. Pero yung kakausapin ako while nasa biyahe ng kasabay kong motorista, hindi. Saka hindi rin ako masyadong yung kahit nga nakatigil eh, minsan di ako nakipag-usap kasi baka biglang umandar tapos nag-uusap pa kami, mag-cause pa kami ng traffic. So hindi ko talaga ginagawa yun. Pero yun, para sa'yo Kuya, 800 to pang cellphone holder. Binili ko siya sa SM eh. Nabudol niya ako eh kasi hindi siya bakal, plastic talaga siya. Kala ko nung una alloy din eh. Baka yun nga yung yung tanong ni Kuya. Para kasi narinig ko plastic. Ba tinatanong niya kung plastic? Oo, plastic siya. Malapit na tayo. Medyo bilisan na natin kasi may late na tayo. Saka na tayo. Binagalang ko yung andar ko kanina kasi kinakabahan ako ma-aksidente habang kausap ko si Kuya. Dapat tumigil muna o kaya pinatigil niya muna kung talagang may tanong siya. Bibili ng ng phone holder kahit hindi siya alloy, marirecommend ko siya. Pero syempre
na-disappoint talaga ako nung unang bili ko dito eh. Kasi tinanong ko pa doon sa staff ng shop doon sa SM kung alloy ba siya. Sabi nung staff, oo, alloy. Tapos nung binuksan ko na, tapos kinabit ko na, putik yan. Di pala alloy. Yung lang, itong dugtungan lang yung alloy sa kanya. Pero yung phone holder, yung niya, yung dugtungan, yung ano tawag dito, basta yung yung iniikot, yung hinihigpitan, plastic lahat siya. Ay, tanga ba? Hindi, yung pala, yung iniikot, yung hinihigpit ang bakal. Pero yun nga, yung phone holder mismo, plastic. So na-disappoint ako doon. Mga budol moments talaga eh. Pasok na. Ulit na, no? 3 gulong, galing. Alam ko yung mga 3 gulong na yun, e-bike yun eh. So parang may nakita na akong ganun. Doon malapit sa amin nakapark. Si Doggy nabulok na doon. Late na tayo ng oras. Mga talagang gano'n na sanay talaga ako hindi na pumipiga eh. Talagang nagka-clutch talaga ako. Hindi ako sanay nung yung magto-throttle ka ba habang paligo. Pero gumagana naman sa akin eh. Pero sabi nila parang hindi advisable yun. Dilim pa rin eh. Dati gantong oras maliwanag na, tirik pa nga yung araw eh. Siguro ang lakas ng ulan mamaya. Buti na lang dala ko yung jacket kung pandiinan talaga yun, talagang pang ulan. Pero sana hindi na ako mabot sa point na kailangan ko siyang gamitin. Kasi yung hassle niya talaga isot eh. Ride lang tayo. Huwag na tayong magmadali kasi hindi naman traffic ngayon. Saka ayoko ma-aksidente syempre. Ang init ka na makakit ako.
dahil nababad daw kanina sa ano, segunda. Daliga dyan. Oh, pasok na rin tayo. Sente na kuya. Siguro minumura na ako sa loob niyan. Singit ako ng singit. Hindi naman talaga ako sisingit kung yung pulang kotse hindi hindi sumingit din matutumbok nila ako parehas kaya pumasok na ako. Barbecue. Aga may barbecue ka agad. Dito para makapasok yung itim. Kasi ang init na itong motor ko. Parang feeling ko hindi na normal yung init niya Pero hindi pa rin natin sure. Pero siguro kung ipapatingin ko to, siguro sa susunod ko na na pa-maintenance, isasabay-sabay ko na yung palit ng ng oil, palit ng ng ilaw, kasi yung ilaw ko sa likod, yung signal light ko medyo bali na talaga siya. Parang 2 weeks pa lang ng pagkabili, nabali siya ni mami dati. Tapos inano ko lang, parang in-epoxy ko lang, tapos nilagyan ko ng parang support na bakal, tapos saka ako nilagyan ng alambre para tumigas. Pero yun nga, syempre nababali-bali pa rin siya. So this time na magpapalit tayo, magpa-maintenance tayo, sabay na natin papalit na tayo talaga, para bago din yung ilaw ni Toothless. Yun nga, pa-check ko na kung bakit ganito yung init ng motor ko, yung parang konting takbo pa lang napakainit niya na. Hindi naman konti, siguro pag babad na babad sa primera. Pero feeling ko nangyari to nung nagpalit ako ng belly pan kasi dati belly pan nito talagang hindi siya sarado. Kaya ngayon talaga sarado siya Kaya siguro walang malabasan yung init. Kumano siya sa dito sa upuan. Parang ikaw pagalit naka-counterflow ka ng Pasensya nyo na, medyo nadala tayo ng init ng ulo.
Kahit naman sino iinit ulo eh. Parang kasalanan ko pang liligo ko eh. Tapos nag-counterflow siya. Kung di naman siya nag-counterflow, walang problema eh. So yun lang siguro, dito ko natapusin. Kasi I am very malapit na talaga. Ayun, kung umabot ka sa part ng video na to, tingin naman ako ng like sa subscribe. And pahingi na rin ako ng ng follow sa aking YouTube account, ay YouTube tuloy, Facebook, saka TikTok. Hanggang dito na lang, babus.